Hello guys, this is MB Survivor Vlog 2. Yun, nandito po ako ngayon para sagutin ang mga katanungan ng ating mga kaibigan mula sa Middle East at syempre dyan sa Pilipinas. Tinatanong kasi nila kung magkano ba ang sinasahod ng isang driver or OFW driver dito sa Hong Kong. So yun, at bago natin sagutin yan lahat, mag-intro muna tayo, okay? Yun, okay, nagbabalik po sa MB Survivor Vlog para sagutin ang mga katanungan ng ating mga kaibigan, syempre, na mula sa Middle East, sa Pilipinas, dahil sa kanilang katanungan na magkano ba ang mga sinasahod ng mga driver dito sa Hong Kong. Ayan, yan po ay sasagutin natin, syempre, at kung ididepende ko sa sarili ko, ang sa sinasahod ko, kasi hindi naman po lahat kami ay pare-pareho. Depende na rin po yun sa tagal ng mga OFW Pinoy driver na nandito sa Hong Kong. Let's say yung mga baguhan, yung mga baguhan po kasi nagsisimula yan bilang domestic helper. So ang sinasahod po nila is nag-i-start po sa minimum. So hindi po sila magtatalong kagad sa pinakamalaking sahod, pero ang minimum naman po dito is halos umaabot na ng 26,000 na sa peso. So ayun, habang hindi ka pa driver, pwede ka muna magtrabaho bilang boy, gardener, mga ganun ba. So kung ikaw naman po ay medyo may license na at matagal na rito sa Hong Kong, mga let's say 4 years, ayan, meron na pong sumasahod dito ng nasa 12,000 Hong Kong dollars. O katumbas siya ng nasa 70 something, kasi convert niya sa 6.5. so yun ang sahod nila. Kung kayo po ay nasa 4 years pa lang, pero kung 8 years above na po, ayun, medyo talagang ang sahod po na yun ay umaabot na, nagre-range na. Hindi din po pare-pareho, depende rin po sa mga amo. Ayan. So meron dyan nagre-range ng 16, 17, 18 to 20, depende sa tagal po ng OFW na nag-stay sa kanyang amo. Ang pag-usapan po natin dyan yung Hong Kong dollars, 16, 17, 18 and pataas. Sa Hong Kong dollars po yun as in thousands. So kung kayo po ay nasa let's say 10 years, more than 10 years na, yan, meron na pong nakakakuha dyan ng mga 16,000 pataas. So nasa 100,000 pesos na po yun. Siyempre yun po yung sahod, hindi ko sinasabing yun yung pinaka take out. Yun po yung sinasahod na ng isang driver. So siyempre mangungupahan niya ng kanyang boarding house, yung pagkain niya kakaltasin. So kahit pa paano, panalo pa rin. At unang-una, syempre, nandito lang sa Hong Kong. Kung gustong lumipad ng Pilipinas, madali lang, malapit lang. So, yun. Hindi na rin naman talo, no? So, ngayon, kung pag-usapan naman natin ay tungkol sa akin, dahil matagal na rin tayo dito sa Hong Kong, almost 20 magto 23 years na rin. So, medyo okay naman na ang aking sinasahod. So teka, ito, ang sahod ko nandito. Nakalagay po sa resibo, kontrata, nandyan. 18,000 po yan sa Hong Kong dollars. Plus 1,100 na food allowance. 1,200 food allowance. So
nasa 19,200 Hong Kong dollars po ang sinasahod ko. Siyempre hindi pa po dyan kaltas yung inuupahan kong bahay, yung bayad sa bahay, sa pagkain, sa sa pamasahe. So overall nandyan na po yung, so ako na lang ang bahalang mag-budget sa sarili ko kung magkano yung matitira sa akin, kung magkano yung inuupahan kong bahay. Dahil po nandito ang aking family, nandito ang aking asawa at anak, medyo may kamahalan ang binabayaran kong bahay. Pero okay lang din po dahil kahit pa paano may natitira pa naman konti. Ayun. So yun lang guys. Kung kayo po ay matagal na rito, yun, ganun. Ang range po ng sahod dito umaabot na ng 18. Meron ako mga kaibigan mas malalaki pa, mga may 20,000 Hong Kong dollars, 22k Hong Kong dollars. So ako hindi pa naman ganun. 18,000 plus 1,200 Hong Kong dollars. So yun lang po ang aking sahod dito sa Hong Kong bilang driver OFW dito sa Hong Kong. So kahit papaano naman maayos naman po ang trabaho rito, safe, at syempre equal ang touring dito sa amin, at napakaganda ng government ng pamamalakad nila. So yun. So yung mga nagtatanong po nating mga sana ayun, nalinawan na kayo kung magkano yung sinasahod namin dito. At syempre meron pang mga nagtatanong kung paano ba mag-apply dito, especially yung mga nasa Middle East. Sa una kong channel tinapi ko na to pero hindi ko na ginagamit yun. So eto, sa susunod na vlog yun, ituturo ko or magbibigay ako ng tips kung paano mag-apply ng bilang driver dito sa Hong Kong, yung mga nasa Middle East, yung galing ng Middle East or yung nasa Pilipinas. Syempre makakatulong na rin. So yun lang guys, hanggang dito na lang. Ito po si MB Survivor Vlog. Syempre kung hindi po kayo naka-shoutout, naka-subscribe sa aking channel, please subscribe, share and like na rin po para lumawak pa ang ating mga kaibigan dyan. At syempre sa aking mga members, shoutout po sa inyong lahat, sa MB Survivor Vlog members ko, salamat, maraming salamat syempre. At God bless po sa lahat. Ito po sa MB Survivor Vlog ulit. Nabubulol na. Ayun lang guys, paalam na po. Bye bye.